Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 9:30 in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs and sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa inyong lahat and shout out po sa inyo. Okay? Nagtitrending ito ngayong banat, mga batikos ng mga dilawan. Yung kanilang mga supporters ni Santa Mama ba, na ipinilabas nila na ito raw si Presidente Bongbong Marcos ay hindi raw tumutulong dito sa Bagyong Paeng kasi nandun daw itong si PBBM sa Japan, no? Kasi naka-zoom lang, no? Ayan na makikita natin sa picture na naka-zoom lang daw si PBBM, no? At nasa Japan raw, yan ang sabi ng mga dilawan. Yan, humuhusga kaagad kay PBBM. Okay? Yan ang itatalakay natin ngayon. Ating hindi tayo magpapatalo dito sa mga dilawan. Ating i-prove na itong si PBBM ay nagtatrabaho during the Bagyong Paeng. Okay? Pero bago natin ito itatalakay, guys, please like and please share sa ating mga Facebook at YouTube itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Ready? 1, 2, 3, go! Tapos nang mag-like and share. Very good. And also itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube. Please follow and please subscribe para lagi kayong updated dito sa mga balita natin tungkol kay Presidente Bongbong Marcos at ating ipaglaban ito sa mga batikos ng mga dilawan. Okay? So sabay-sabay tayong follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. So, yung mga dilawan nga, binatikos itong si Presidente Bongbong Marcos. Bakit raw naka-zoom lang during the meeting? May speculation sila na ito raw si PBBM ay nasa Japan raw nagbabakasyon, no? Baloka, alam mo ba kung ano ang basihan nila? Yung ano lang, yung socket raw na pang Japan raw yung socket ng outlet ng background ni PBBM. Wala na kayong magawa kundi manghuhusga. Tumutulong na nga itong ating presidente. Kayo, batikos ng batikos, namumulitika pa rin kayo. Huwag kayong ganyan. Okay? So ipapakita ko itong guys, post na ito na kumakalat ngayon, itong Japan issue. Ito, pinost ito ng isang netizen sa Facebook, Zendanga ang pangalan. Ano ba mga marites, mga pinklawan? Sinabi ni Zendanga na tungkol dito sa mga pinklawan na bumabatikos. Kung di sure, huwag speculate kasi unless kamag-anak ka ni Madam Auring, check din para di mapahiya. Gagawa ng viral, dapat totoo. So compare the background ng Zoom meeting ni PBBM. Kaya nga itong si PBBM, hinuhusgahan nila kaagad. Naka-Zoom meeting lang daw with the agencies na tumutulong sa Bagyong Paeng. Hinuhusgahan na nasa Japan raw. Yan sabi tuloy ni Zendanga, unless kung anak kayo ni Madam Auring, manghuhula kayo. Hindi nyo nga alam na si PBBM, sabi ng Malacanang, confirm yan, wala sa Japan ito si PBBM. Nandun lang sa bahay nila. Nasa bahay siya. Naka-monitor pa rin siya. Kasi alangan naman Pangulo ng bansa, hindi ito kagaya ng yung Santa Mama nyo na during the bagyo, lulusob sa mga bagyo. Hindi, peligro yan sa presidente. Kailangan natin yung presidente natin sa Pilipinas. Kaya naka-monitor lang yan sa bahay. Okay? Because this is also a holiday. So nandun siya sa bahay, may trabaho din siya doon, umiikot rin siya sa kanyang bayan at nagmo-monitor sa buong bansa. No, ayan, ito. Ito yung comment ng isang viral na nandun daw sa Japan. No? Sarcastic ba? Jenny Mando, I don't think nasa Japan siya. I'm guessing may bahay sila sa Singapore. My family wall photos. Check the outlet on the lower right and it looks like it's for a Type G plug. Kasi kung Type G plug raw, Japan raw yung type yan. Type G, di ba? News gana, balita ng ABS-CBN News. President Bongbong Marcos questioned the high number of Paeng PH casualties. Reshare siya ng post sa BARM. It will be important for us to look.
kaya nga si PBBM during the Zoom, na-shock siya bakit ang daming casualty. Akala ko ba, sabi ni PBBM, na noon pa ay nakaskid na yung information na talagang i-evacuate na yung mga tao. Kaya nga si PBBM, yung casualty nga ngayon, konti lang, pero stricto pa rin si PBBM na kung as much as possible, no casualties. Oh. So, mabuti nga may presidente tayong ganito. Very concerned. Okay? Hindi naman natin maiiwasan yung casualty kasi meron kasing mga taong bayan rin na syempre ayaw nilang iwanan ang kanilang bahay, no? Hindi sila well informed kaya nandun sa bahay nga, no, na punta sa casualties. So pati si PBBM stricto, bakit ang dami pa rin casualties? Yan ang sabi niya dito. Okay, kino-question yan. Natural naman siguro pag may ganitong mga pangyayari, talagang may casualty yan. Sa panahon nga ni Pangulong Duterte, hindi maiiwasan kahit stricto lahat. Okay? So, yan, kumakalat yan ngayon. So, masasabi ko talagang effective talaga yung mga direktiba ng ating Presidente Bongbong Marcos. May ipapakita ako sa inyong picture at ipapakita kasi yung video kung ano ang mga resulta sa mga direktiba ni PBBM. Okay? So ito, ipapakita ko itong video na ito, picture na ito. Panoorin. Ito ay binalita ng Net25. Panoorin. Walang patid na tulong mula sa DSWD. Alinsunod sa direktiba ni PBBM. So si PBBM ang may utos nito sa DSWD, no? Ang dumating ngayon sa Maguindanao. O ayan, picture yan ng ito, pero video yan ha, in-screenshot ko yun. Ipapakita ko tong video na lahat ito. Sa helicopter, dala-dala ng helicopter sa DSWD ang mga tulong, karton-karton na tulong na yan. Kung hindi natin alam kung anong laman yan, pero tulong yan sa taong bayan sa Maguindanao. So ipapakita ko tong video na ito. Kung hindi effective si PBBM, hindi ito magiging ganito. Ang dami niyan ha. Hindi lang isang helicopter yan, ang dami yan, no? Kasi helicopter lang ang makaskip ng land na saan yung area na pwede bigyan ng tulong ay makaskip at skip yung helicopter, hindi kasi pwede eroplano, no? So tiningnan yan sa taas kung ano yung mga lugar na maraming bahay ang nasisira, doon na sila lumalanding yung helicopter at magbibigay ng tulong. Okay, first aid, pagkain, water, bigas. Ayan, no? Yung DSWD, di ba? Direktiba yan ni PBBM, ha? Mabilisan yan. So, kayong mga dilawan, puro na lang kayo husga na husga. Huwag ganyan. Hindi ba kayo naaawa sa mga nabiktima ng Bagyong Paeng? At ganyan pa rin kayo? No, humusga pa rin kayo sa Pangulo? Tumutulong na nga yung Pangulo? Lagi na lang negatibo ang inyong mga isip? Hindi dapat ganyan. Magtulungan tayo. Re-respeto tayo sa mga nakaswalties, yung mga nawala ng buhay, yung mga bahay na sisira. Magbigay naman kayo ng konting awa doon. Hindi puro pamumulitika. Kung mag-post kayo sa Facebook, be responsible. Huwag nang ganyan. Magtulungan tayo. Ha? Instead na i-boost natin ang motivation ng ating presidente na tumutulong tayo, magbigay tayo ng impormasyon kung anong pwedeng masuggest natin sa Pangulo. Puro kayo pa-discourage, puro kayo batiko sa Pangulo. Huwag ganyan. No? Naka-Zoom meeting yan ng ating Pangulo na effective pa rin yan. Nandun siya sa kanilang bahay kasi hindi pwede nga ang Pangulo na magpunta doon sa yung mag-hands-on siya. Baka yung Santa Mama nyo noon magha-hands-on. Pero pagdating sa yung nasalanta ng bagyo, nagpapa-picture lang, walang dala na na tulong. Itong si PBBM, kinaskade lahat ng instruction ng mga different agencies na tutulong sa ating taong bayan na biktima. At yun,
very, hanay yung trabaho. Very smooth yung trabaho. So, effective talaga ang ating Pangulo. Huwag niyong magbatikos ng ganyan. Okay? So, kayong mga audience ko dito, yung audience ko dito sa Donmar TV, mag-comment, mag-react kayo kung anong masasabi nyo dito sa mga dilawan na bumabatiko sa ating Pangulo. Okay? Mag-comment, react, at babasahin natin yan. Okay? Don't forget i-like at i-share itong video na ito guys para kakalat ito sa taong bayan, para malaman nila ang katotohanan kung ano ang ginawa ng ating Pangulo during the Bagyong Paeng. And also, please subscribe to my channel and Facebook page Donmar TV para lagi kayong updated sa mga pangyayari sa Pilipinas na ating Presidente Bongbong Marcos. Okay? Please follow and subscribe. So guys, hanggang dito na itong video na ito. Hindi tayo papayag na ganyanin ang ating Pangulo. Babatikosin sila, gawa-gawa ng fake news sila, storya. Hindi tayo papayag dyan, okay? Patuloy nating ipaglaban nating Presidente at ang ating Vice Presidente, Vice President Inday Sara Duterte, na mahalin natin ang Pilipinas. And guys, see you in my next video. Have a great day and God bless everyone. Ingat po kayo dyan.